Okay. So, good day everyone. So, today, gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-animate ng 3D character. So, gamit ang Blender. Okay, so yung nakikita po ninyo sa screen, ayan po yung environment ng Blender software. Okay, so gagawa tayo. So, meron na akong din-download na character. So, punta lang tayo sa file, open, click mo lang yung doon, save para mas makita agad. Okay, may nakalagay dyan, rain_rig.blend. So, yun yung character na dinownload ko. So, click mo lang and then open. Okay, so, click mo yung allow execution. Then, adjust natin yung nakalagay dito na mga layer, character, tsaka settings. Adjust natin para mas makita natin yung ating uh, character. So, meron tayo ditong orbit. Merong Y, Z, X na yan, para bago natin yung angle ng ating character. So, yun. Okay? So, para mapagalaw natin yan, yung character natin, okay? So, simulan natin sa paa muna. Okay? So, doon sa ating layer pala, so, meron diyang nakalagay na I key, tsaka F key. So, meron diyang I key secondary, tsaka secondary din yung F key. So, tanggalin natin yung F key. So, dun sa FK, tingnan nyo, may nawawalang line. Okay? Pag tinanggal nyo. So, natatanggal yung mga lines dun sa parts ng character natin. So, pag tinanggal ko yon, so, yun, may nawawala. So, tanggalin muna natin para mas ma-animate natin ng maayos. Okay? So, yan. Tinanggal ko lang. Okay? Lagyan natin yung ating keyframe ay ating timeline. So, click natin hanapin natin yung timeline. Ayun. So, nasa timeline na tayo. Okay, then sa ating first movement, so yung paa. So, click muna natin yung object mode, naka-pose mode siya. Pose mode. And then, yung ating tools dapat naka-move. Okay, then, click natin yung paa. So, yung bilog, importante yan kasi yun yung papagalaw sa kanya. So, move lang natin yan. And then, yun. So, na-move na natin. Okay, then, I na key. Then, nakita niyo yung location rotation. Click nyo lang yung location and rotation. So, yun. So, kita nyo yung keyframe natin, nakadilaw na siya. So, ibig sabihin, mayroon na siyang movement. Okay? So, nakamove na siya sa ganon. Okay? So, add tayo ng panibagong keyframe. So, move lang natin yung ating timeline. Okay? So, yun. Gawa tayo ng keyframe. So, doon sa ating keyframe, ibaba lang natin siya. Ayan. And then, so, key, I, and then, location, rotation. Tignan natin kung may pagbabago. Ayun. So, nag-rotate na tayo. Okay. So, napagalaw na natin. Okay. Then, gusto natin another one. So, lagay lang natin dito yung ating keyframe. So, para makagawa ng keyframe. Okay. So, ibahin naman natin yung position. So, sa likod naman, halimbawa, ganun. Ayan, sa likod. Okay, then, so, I tayo. And then, location and rotation. So, papansin natin, okay, mula dun sa umpisa, okay, napapagalaw na natin siya. Ano? So, nakagawa tayo ng ilang keyframe? 1, 2, 3. 3 keyframes. So, ibig sabihin, kung maraming keyframes, kung ilan yung paggalaw ng ating body parts, ganun kadami yung keyframe na magagawa natin. So, yun lang. Abangan ang susunod ng videos natin about 3D animation.